Alright, what's up guys? Yan, welcome ulit sa channel ni Kaniknik. So, nakasalamin tayo kasi nag-edit tayo ng vlog ni Temong. Pero, wala pa rin siya upload. Anti-radiation lang guys kasi medyo masakit ng mata ko, katititig. Andito si Temongs at meron daw siyang mahalagang sasabihin sa inyo dahil meron daw siyang nararamdaman ngayon. Nawala yung kwan. Ano nawala? Yung sakit ng tiyan ko, yung uminom ako ng gamot na. Nawawala! Nawala. Hoy, ang sabi naman kasi ng iba, Bago kwan, nawala yung pagdudok ko. nawala na din. Oo. Say, Pag ako nakakain ay nadudok ako. Hindi na ako madudok ngayon eh. hindi daw siya danduak ngayon guys. Dahil ang inulang ko ay nilagang talbos ng kamote. Tsaka namimalunggay. Yung, di ba pwede din yung ilalaga mo lang yung labanos? Di ba may tamis-tamis yun? Oh, no? Oo. Hindi, mamaya ikukuha ko na. Papaya naman mamaya, papaya. Papaya. Pampakon din daw ng kanya nila, ng bulate, ang papaya. Oo, Pampalabas daw ng Yung, bulate yun hindi, eh. kahit daw yung hinog. Nakita ko sa mga comment. Tapos sabi, siguraduhin mo daw malinis yung palikuran nyo. Panuran. Alam mo ba yung palikuran? Ang banyo. Oh, yun. Kasi yung mga ganyang sakit daw, nakukuha daw yan sa maduduming gaya nung naglinis ka ng isda. Basta doon ka na lang hinasa mo ang sa bato, hindi mo hinugasan. Dapat Sinanap ako ng balila nyo. Ng balila. Hindi balila, tulingan. Yung ginayat mo ang tulingan. Ayun, tulingan nga rin. Saka naglablab din ako ng balila. Pinambibiklad ko. Ginaganyan ko rin sa bato. Linisin mo daw. Ayun, yung sakit mong yan, nakukuha mo daw yan doon. Kasi yung mga gulay, halimbawa yung mga gulay na kinluluto nyo, madumi pa daw yun. Dapat linisin ng mabuti. Yung mga karne, nililinis. Doon pala nakukuha yung amoebiasis ba yan? Yung mga bulate maliliit. Hindi naman daw yan totally, bulate. Parang lang. Yung, hindi ko masabi. Basta microbio daw yun. Pero hindi siya totally Kaya pala nasakit ang aking mga tiyan. Kinakain yung mo. Baka daw, Kaya pala ako namamayat ng gusto. baka daw, dapat maglinis ka sa inyo. Yung Naiiyamot nga ako. Lagi nga ako naglilinis. Naglinis ako kanina. Nagbaldiyo ako. Nagwalis ako ng loob. alam mo, Mamaya buhay-buhangin na naman. Habi ko pagod na ako magbaldiyo. Ang tinelas nyo naman. Tag-tag-tag-tag eh. alam mo kung hindi mo lilinisin yung mga bawat kinakain nyo, tsaka yung kapaligiran nyo, pati mga anak mo, ganyan mangyayari. Hay, nakakahawa daw yan. Sabi ng viewers, nakakahawa daw. Ayan. Kaya okay ko na eh. Pero yung nakainom pa ng gamot, okay ang pakaramdam mo. Paano yun? 3 days lang. Pero pag okay yun, pwede mong ipagpatuloy yung... Patuloy. Babalik ako sa kanya. Hindi, pagpatuloy yung pang-7 araw na gamot na reseta. Pwede yun. Pagpitong araw. Dadagdagan Sana na maging lang. okay ka sa gamot. Wala tayong 50,000. Kaya nga. Laking halaga na yun. 50,000. Napakalaki nun. Laki nga yun. Sana'y lumabas yung spirothesis na yun. Ano? Yung spirothesis. Anong sphincterosis? Ano ba yun? Imibiasis. Ayun, iilbalasis. Iilbalasis. Imibiasis. Imibiasis. Tinanong agad ng Sir Ben, hindi na inantay ang upload ko. Tinanong na agad kung anong sakit mo. Hindi na daw siya makapag-intay malaman. Yun, ganun nga. Alam din niya ng Sir Ben. Yun, yung sige na comment nila, okay lang, naman daw yun, hindi naman, merong namamatay, pero kadalasan mga daw, madali lang daw yung gamutin, yung ganyan. Hindi mo daw kailangan endoscopy, mga ganyan, dahil kayang-kaya mo daw yan kung mga malilinis yung mga nakakain mo, tsaka yung naaanuhan mo, malilinis. Tsaka ibahin mo daw ang lifestyle mo. Ano bang lifestyle mo? Nadura.
Yung basta ka nalang kumakain, gaya nung kumakain ka ng bayabas, 'di ba? Dapat yung hugasan mo muna, hindi yung basta kain na lang, baka may mikrobyo. Ganun. Kain na yun. Good morning mga kaniknek. So, duktong lang natin to sa vlog na to nung simula nung unang yung check-up ni Temong na uminom na siya ng gamot. Tapos, ito na yung kaduktong. Ito yung patatlong araw na resulta. Ano na nga ba? At yun ang sasabihin niya sa inyo para ma-update kayo dahil hindi na nga po siya makapag-vlog ngayon at medyo masama na po ang pakiramdam niya. Hindi niya na po kaya. Kaya mahirap na umiti sa camera. So, ako muna po mag-update tungkol sa kanya. Yan, ito si Temong guys. Mo lang ako kaya pumunta dito. Hindi, may sasabihin si Temong guys. Yan. May update siya sa inyo. Kukan tayo. Yung... Bago po siya pumunta dito, ay suka po siya ng suka. Kita ko, kala ko kung sino nasuka. Yung pala si Temong. Yun, suka ko. Ngayon po ay October 7. Dahil dire-diretso pa rin po ang kanyang pagsusuka at ubos na po ngayon yung gamot niya, ay siya po ay Kuka na ako yung i-admit na ako. Kailangan na ako i-admit. So, sana kagabi na yun. Sabi ko muna sa kay Bengot, sa asawa ni Pototski, ubusin ko muna yung gamit. Obserbahan ko muna kung di ako magsusuka hanggang umaga. So, yung dumating ang madaling araw. Dapat kagabi pa. Kagabi pa dapat. Sabi na ibig Anong nararamdaman mo kagabi? nasa katutiyang ko. Bodok na ko ng duok din. Nung una lang hindi ka nagduduak. Duok ako. Padalawang araw ako nagduok nyo kahapon. Saka ngayon. Nagduduok ako ngayon. Pagdating na madaling araw. Yung kahapon naman madaling araw. Nagsuka ako nyo. Hindi ako makahinga. Nagpainit ako kay tata ng tubig na mainit. Yung Wilkins na binili ko. Pinainit ko kay tata. Sabi ko tata, init mo nga yun. Inom lang ako. Hindi ako makahinga eh. Puro nahirapan ako sumuka. Wala akong maisuka. Puro kuwan ang naisusuka. Puro tubig. Bago sobra sakit, nakakatsagar na eh. Hindi ako makahinga. Kaya nagkalaga ako kay tata ng mainit na tubig. Bago sabi ko kay Bingbay, kahapon nga, kagabi nga. Buti na Gusto si na ako Beng. dali, ando, binabantayan ako ni Bingbay kung gusto ko na rin magpa-admit. Sabi niya, sabi mo lang tayo mo, wag mong ikuhaan ka na. Sabi ko, wag mo muna. Ubusin ko muna yung gamot ko. Obserbahan ko nga. Yun, sabi niya, hindi bukas. Antay mo ako. So, ihanda mo yung mga bigay sa yung gamot ni Doc. Sa yung ginawang test sa iyo, dadalhin natin yun. Ikukumpahin ka na namin sa memorial. Dadalhin daw nila mamaya sa memorial pag dating nila. Sana, may bakante sa memorial. Tinawagan niya yung kanyang kakuan. Yung klase niya. Klase niya. Marami na rin nag-uwi ang kahapon. Pupunta ako kaya sabi ko kukan ako yung dadalhin niya raw ako mamaya pagdating niya. Yun. So, mapapa-admit na ako mamaya. Padali na ako sa memorial mamaya para maturukan na ako ng yung swero para kayo lumakas para may schedule ako kung Pansamantala ka munang mawawala sa live. Ay, sa vlog. vlog. Dahil kailangan ko talaga magpalakas. Pero kailangan, kung may cellphone ka doon, madadala mo cellphone nyo, yun, pwede yun i-live. Pwede. Oo, kasi di mo naman kailangan ng apps yun eh. Yan, para makapagkuhan ako. Makapag-update ka kahit sa live, ha? Yun, pwede Oo. doon eh. Pwede doon mag-live. Live lang naman yun eh. Yun. Yan. Good luck. Kailangan Tsaka- natin magpalakas ka dahil nalalambot na talaga ako. Dasal lang. Makakakong ko dyan, nagkakailangan talaga natin magpalakas at magdasal tayo sa Panginoon. Sana'y Magsimba ka muna mamaya bago kayo pumunta ng memorial kung ikay magpapakonfine na at gagawin na sa iyo yung dapat gawin. Naubos na kasi yung aking ko. Lubog na yung aking ko. Pisngi. Sakit na ng aking nararamdaman. Lalamot na ako masyado. Nang hinana. Hirap na maging masaya sa harap ng camera. Pilitin ko maging masaya. Pinipilit ko lang talaga para may mapanood kayo mga video sa akin. Kahit may nararamdaman, nagagawa talaga ako. Pinipilit ko talaga mag-vlog. Dahil ayokong
mapasawalang bahay, mapasawalang kanyang mga ginawa kong pinaghirapan sa pagbabalag. Kaya hindi naman ako magtatagal. Mga ilang araw lang siguro yung kailangan lang maayos yung mga matagtaging nasa loob ng aking katawan siguro yung nasa tiyan ko. Oo nga. Yun, kailangan maayos lahat yun sa lahat ng madaling panahon. Sayang daw kasi yung oras na nakukan eh. Kailangan magawa na agad eh. Nga, kung patatagalin pa ng patatagalin. Lamala pa rin lamala eh. Yan, sige. Salamat po. Tiwala lamang sa Panginoon. Oo. Magiging maayos yan. Thank you ulit, Ninang Amy. Thank you po talaga sa lahat ng tulong niyo sa akin. Sa lahat ng tumulong pa sa akin. Thank you po kay Tito and Tita. Sir Willie de Guzman, parang Amboy. Yan. Kailangan na natin magpa-confine. Kailangan natin magpalakas. Yaman nyo, pagbalik ko, makakabawi rin ako. So, yun nga mga kaniknik. O yan. Labo ng camera ko. Yan. So, yun nga. Magpapakonfine na pala si Temong. Kasi hindi na daw niya talaga kaya. Sobrang nangihina na siya. Nung kanina nga habang nagsasampay ako, naririnig ko. Talaga may nasuka. Grabe yung suka niya. Mas malma sa akin pag inuubo ako. Yun. Yung pala si Temong. At akala ko mas okay na yung pakiramdam niya kumpara nung mga nakaarang araw nung hindi pa siya na-check up ni Dr. Alcaraz. Pero hindi po pala. Mas sumusuka na siya ngayon, mas sumasakit madalas yung tiyan niya dahil siguro igawa ng mga mga bakterya niya sa tiyan. So kailangan na nga siguro talaga siyang ma-confine para magpalakas, para magawa yung dapat gawin sa kanya. So, hindi ko po alam kung meron na po siya na budget para doon. Pero, ang gusto na po talaga niya, siguro dahil meron pa natitira na na binigay sa kanya ng Ninang Amy at saka ng Sir Charlie. Yan, kaya siguro pwede siyang magpa-confine, may magagastos naman siya. Pero dun po sa endoscopy niya at saka colonoscopy ba yun? Ewan ko. Basta yun. Di ko alam kung meron na siya nung budget para doon. Pero sana naman ay inaayos pala ngayon. Inaayos po ngayon yung PhilHealth. Baka sakali daw po na mabawas-bawasan yung gastusin para dun sa gagawin sa kanya. Kaya inaayos yung PhilHealth. Yan. So, update ko kayo mga kanigni kung ano bang mangyayari, kung mako-confine nga ba mamaya si Temong or magtitiis muna siya sa kanyang kalagayan. Yan. So, kakagising lang natin. Gulat niya ako at yan nga, sabi ni Temong na ako na daw muna ang mag-vlog para may update po kayo. Alright, so ready na si Temong para ma-admit sa memorial. Pero hindi pa sure kung sa memorial ka, igaganyan na. Hindi yan, sa Lemery yun. Oh, sa Lemery. Wala dito. Palalakasin ka lang yan. Dito siya na-confine. Bagus, pinapunta siya nakaplansya. Itatransfer kapag ganun. Eh di, hindi din yan si hindi din si Alcaraz. Ganyan din sa Cheryl yan. Sa ngayon, pag nasa memorial siya, si Alcaraz muna. Ay, ganun pala. Danang gamit ng Temong skin nyo. Aaga. Ano nararamdaman mo? Katitang ko. Tatakot ka? Ha? Tatakot ka? Gasolina ba yun? No. Kaya ka-Jero na review. Nervyos? Laban lang. Kaya mo yan. May awa ang Diyos. Siyempre, kailangan natin kumuha. Kailangan natin magpalakas. Kuya kayo, hawakan mo rin yung susunod. Kailangan natin bumawi. Oh, saglit na yatid ko lang ang gawin mo rin. Sao? Sama ako doon. At para pakita ko pagpasok mo. Saan ka ba ipapasok? Sa kahon. Hospital lang yun mo. Akala ko isa kahon na. Wala pa si Amboy, hindi pa na-update. Huwag naman, parang yung bow. Right. So let's go. Let's go. Guys, nandito na tayo sa memorial.
Papasok na si Temong. Yung bag. Ay, doon niya sa loob. Ang tarakay. Ayun, tarakala na ikot daw. Republic of the Philippines. Ready? Punta mo doon, dali ka, tira. Wala akong Facebook. Temong ski, ginakabahan na yan. Miga ka na lang dyan sa sahig. Ay, Baka may maawa pa sa'yo, papasukan ka nun. yung miga ka doon. Pasok na sa loob ko. Kinakabahan na po yes, Temong. Ninenervyos na. Sulog na si Temong. Lilipat na siya. Pupino po! Giintay muna kayo. Ano na yon? Kung sa ward o private, maalin na doon. Para may ma-confine ka. Pero mas maganda sa ward para mas mura lang. Kasi private, 700 ang mahal ng room. Iiwan na namin kayo. Ba, iiwan mo din siya. Diyan ka na daw mag-isa. Kaya mo na sarili mo. Ha? Diyan ka na. Okay lang. Okay Kaya lang. ko naman. Uwi na kami. Diyan ka na ha. Oo. Alright. Uwi na kami. Ka na lang. Kapag ano, Oo, pag matutuloy. kapag maipapasok ka na sa... Ay, papasok ka na. Maipapasok na sa Temong. Milaw naman kayo eh. Madali lang naman magdala electric fan, tsaka extension at unan. Alright, mga aniknek. So, nakauwi na kami. Iniwan na nga namin dun si Temong at tsaka si Tata. Kasi, wala pang available na room. Na bed. May room po, pero walang available na bed. Yun. Kaya, hindi pa agad hindi pa agad i-admit si Temong. Nag-iintay pa ulit ng lalabas sa hospital bago ma-admit. Ang kinuha na doon, ninilagay na doon kapag may bakante sa ward or sa private ay ipasok na si Temong. Dahil hindi naman talaga namin alam kung anong gagawin kay Temong ni Dr. Alcaraz, kung ilang magiging araw siya doon. Tapos bago mangyari yung endoscopy, colonoscopy ba yun. So update ko kayo kapag nakapasok na si Temong sa room, kasi sasabihin naman yun ni Tata at nag-iintay nga sila dun sa labas. Pang ilan pa yun, pang-apat pa si Temong sa nag-aantay na nagbabaka sakali na merong bakanting bed para makapagpa-admit. Sobrang dami kasing sobrang daming pasyente. Lagi na lang puno ang memorial. Tapos, meron naman iba ditong ospital, kaya lang sobrang mahal. Yun, sa private dun, 700. Ewan ko lang dito, baka mga 1,000, 1,500. Mura-mura na din doon kasi yun. Hospital ng probinsya. Yun. So, yun. Abang-abang na lang guys kung ano pa mga magiging update para kay Temong. Alright, mga kaniknek, good evening. Update lang po tayo dahil tungkol kay Temong. So, hindi po siya na-admit ngayong araw na to hanggang ngayong gabi. So, pinababalik po sila
ng hospital bukas ng umaga, mga alas 7. Baka sakali po na may bakante na para may admit na po si Temong. So, yan guys, ulitin ko po, hindi po na-admit ngayon. Ngayong araw na to, October 7 si Temong. Maybe, sana po, bukas. Alright, so hanggang dito na lang po ang aking vlog. Thank you for watching. Love you all. God bless po. Bye!